Mabiyayang gabi po sa bawat isa sa atin at blessed prayer meeting po at welcome po sa ating prayer meeting na kung saan po tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos, sama-sama pong mananalangin at magpuri po sa Kanya lamang. At ngayong gabi po, samahan niyo po ako sa pananalangin upang humingi po ng gabay at patnubay po sa ating Panginoon sa buong service po na ating pong gagawin sa ngayong gabi. Let's pray. Father, we thank you po sa opportunity na kami po ay inyong pinagsama-sama sa prayer meeting. Although kami po ay nasa Zoom lamang, we thank you for the privilege that you given to us to worship you, to give thanks to you, Father, and you help us, Lord, na paalala po sa iba na meron po kaming service ngayon. At kung sila man po ay nasa trabaho, tulungan niyo po kami, Panginoon, na paalala na meron pong prayer meeting. At kayo rin po, Panginoon, ang mag-ingat po sa kanila, sa bawat isa sa amin. Gabayan niyo po sila kung sila man po ay pauwi. Ang dalangin po namin ay pag-iingat po, safety and protection. And dalangin ko rin po, Panginoon, na sa aming prayer meeting, linisin niyo po ang aming puso at tulungan niyo po na ang aming motibo ay makapagbigay ng papuri lamang sa inyo. We are not worthy, Father, but thank you po, Panginoon, sa Panginoong Jesucristo na kami po ay nabigyan ng opportunity. And dalangin ko po, Lord, na ang iba po na wala ay tulungan niyo po sila at sana makasama po namin sila sa Zoom. Dalangin ko ang paglago po ng bawat isa. Kasama po ako, Father, na tulungan niyo po kami maging grounded ng inyong truth. And help us, Lord, na ipaalala niyo po sa amin ang gospel na siya pong foundation ng aming buhay pananampalataya. At tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga distractions. Dalangin ko po ang wifi, mga signal, mga data po na ginagamit. Nawa ay wag po magkaroon ng interruption. Tulungan niyo po kami na kayo ang mag-sustain ng aming signal at tulungan niyo po kami na makapag-worship sa online po ng maayos na mabigay po namin ang aming best sa aming paglilingkod po ngayong gabi. Tulungan niyo rin po ang aming tagapaghatid po ng inyong salita. Give him wisdom and help us, Lord, to be attentive, to understand your word and help us to focus sa inyo pong salita. Dalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ngayon po ay tawagin po natin ang ating tagapagpaawit para sa ating congregational singing na si Brother JR. Salamat po. Maraming salamat, Brother FJ. At magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. At tayo po ay magpasimula na sa ating midweek service. At awitin natin, umawit po tayo ng papuri sa ating Panginoon. No? Awitin natin ang putungan ng ang hari. Ito ay Tagalog version po ng Crown Him with Many Crowns. At sa awiting ito, napapaalalahanan po tayo na ang ating Panginoong Diyos ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya ay nailibing, siya ay nabuhay na muli upang tayo ay maligtas sa kapahamakan. Nararapat po na nating putungan, purihin ang ating Panginoon dahil siya ang ating tagapagligtas. Naway patuloy nating dakilain, purihin ang ating Panginoong Diyos sa pag-awitan sa awiting ito. Awitin po natin ang putungan ang hari. Hari ay putungan, si Kristo Cordero. Pakinggan ang hubo ng anghel na nag-aawitan. Siya ang Panginoon at nanunubos ka. Atin siyang luwalhatiin, haring walang hanggan.
anak ng Diyos, ating dakilain. Pagligtas niya'y pahayag sa sangkatauhan. Naghirap siya sa krus nang dahil sa ating bawat manalig sa Kanya ay may kaligtasan. Si Kristo ang Hari, nagbibigay buhay. Sa libingan siya'y nagtagumpay, puspos ng luwalhati. Ngayo'y nakaluklok sa tronong marangal. Walang hanggan tayong kasama niyang maghari. Tutuman si Kristo, Hari ng pag-ibig. Sa Kalbaryo'y kusang namatay nang tayo'y maligtas. Kaya't ang ngalan niya'y paksa ng pag-awit. Kalwalhatian niyang taglay ay di magwawakas. Amen. Maraming salamat po sa ating pag-aawitan. At tayo po ay dumako na sa ating Bible reading. Balik ko po ang oras sa ating leader, Brother FJ. Salamat, Brother JR. At ngayon po ay makipagbukas po kayo sa Hebrews or Hebreo po, chapter 11, verse 4 to 14 po yan. Pero ang babasahin po natin ay verse 4 to 8 lamang po. Babasahin ko po. Hebrews chapter 1 verses 4 to 8. Sabi po rito sa verse 4, palibhasa'y naging higit na mataas kaysa mga anghel. Palibhasa'y nagmana ng higit na marilag na pangalan kaysa kanila. Verse 5 ng chapter 1, sapagkat kanino sa mga anghel, sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Verse 6, at muli, nang kanyang dinadala ang panganay sa daigdig, ay sinasabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Verse 7, tungkol sa mga anghel ay sinasabi niya, ginagawa niyang mga hangin ang mga anghel, at ang kanyang mga lingkod ay ningas ng apoy. Verse 8, ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman, at ang sentro ng katwiran, ang siyang sentro ng iyong kaharian. Purihin po at pasasalamat sa kanyang pagkabasa, ang ating Diyos. At ngayon po ay dako po tayo sa ating testimony time, na kung saan po maaari po tayong mag-share ng ating mga experience o ating pong mga naranasan throughout the week. Sa ating pong anniversary, maaari po, or mga pinaranas po sa atin ng Panginoon, maybe a blessing po or a lesson for us na maaari po nating i-share. And sa mga nais pong mag-testimony ay maaari po kayong mag-unmute. Mauna na ako, Brother FJ. Okay po, Pastor. Magandang gabi pong muli sa ating lahat at salamat po sa Panginoon. Ito po yung midweek service kung saan tayo po ay nagkakatipon through online
At sa pamamagitan po nito yung fellowship po, no, ng mga miyembro po ng Panginoon sa katawan ni Kristo sa Milagrosa Baptist Church. Nais kong magpasalamat sa Panginoon sa patuloy na gabay patnubay po niya sa pamilya, sa bawat isa na pag-iingat ng Diyos. Sa init ng panahon po ngayon ay madalas po, karamitan ay may mga karamdaman o sipon. Pero salamat sa pag-sustain ng kalakasan ng Diyos sa amin at pag-iingat niya sa aking mga anak sa mga trabaho po niya at maging sa aking apo at kay nanay din at sa aking asawa na si Bea. Salamat sa Diyos sa patuloy na provision na ibinagkakaloob niya sa lahat ng aspeto ng provision na ito. Tunay na ang Diyos ang kumikilos at gumagawa pero hindi po tayo binibigyan po ng kadahilanan para manahimik lamang sapagkat may mga responsibilities and tungkulin na nararapat po tayong gawin para nga po sa patuloy na pamumuhay sa biyaya na ating pong natatanggap. So pinupuri ko ang Panginoon, pinasasalamatan sa lahat ng aspeto na ito, maging sa kanyang mga salita na araw-araw na patuloy na kanyang inihahayag sa pamamagitan ng Biblia at ang patnubay ng banal na espiritu para maintindihan, maunawaan ito. Tunay na napakalawak ng salita ng Diyos, ngunit salamat sapagkat sa ating pong limitadong kaisipan ay naririyan pa rin ng Panginoon na patuloy na nangunguna po sa atin at gumagabay, nagbibigay ng paliwanag, ng kaliwanagan, no, ng illumination patungkol po sa kanya pong salita. Last Sunday ay nagkaroon po ng officers meeting at salamat sa Diyos sa meeting na ito sapagkat marami pong mga development na ginagawa po o nangyayari po sa iglesia at nagpapasalamat tayo sa Diyos na patuloy na siyang nagbabago po sa bawat isa sa espiritual. Salamat sa Diyos na nakikita po natin ang paglago ng mga mananampalataya sa espiritual, no? Talagang alam ng Panginoon kung saan nararapat unahin ang paglago. Hindi ito sa pisikal, hindi ito sa material, hindi ito sa kung anong nakikita ng mata, kundi kung ano po yung pinaka-loob-looban ng isang mananampalataya. At yun po yung espiritu na tumitibay, lumalawak at lumalago sa kanyang mga salita at pananampalataya na binagkaloob sa atin. Salamat sa Diyos sa lahat ng ito na nawa yung mga pinag-usapan sa mga meeting na ito ay dalangin natin ang direction ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos para dito na mai-direct tayo patungo sa kalooban niya. Marami tayong mga plano, but still ang plano ng Diyos ang masusunod sapagkat yun ang pinaka-the best at wala nang ibang second choices patungo dito. Salamat sa mga officers and leaders ng iglesia na nagkakaisa para po sa patuloy na ikalalago din ng bawat isa. Maging mga activities, no, na ating pong mga ginagawa sa iglesia ay tunay na maging halimbawa ito na magbigay ng papuri sa Panginoon lamang, no? Maging concerned po tayo. Ito yung isa sa ating mga lagi po nating pinapaalalahanan sa bawat isa sa atin na tayo po ay kumikilos sa iglesia hindi para tayo ay mapansin, hindi tayo para mapuri, kundi ay mapaglingkuran at mapasalamatan ng Panginoon. Ang papuri at luwalhati sa Panginoon po lagi at hindi po sa bawat isa or kung sino man po ang ginagamit ng Diyos sa iglesia. We appreciate ng mga bawat isa na ginagamit pero ang papuri po ay tunay na sa Panginoon lang, no? Nawa ay hindi tayo masanay sa ganyan. Kasi mahirap sa isang tao ang masanay na yung pinapapurihan ay ang kanyang sarili. Mahirap po iyon sa inaagawan ng luwalhati at papuri ang Panginoon. Okay? So, salamat sa Diyos sa gabay niya sa Milagrosa Baptist Church. 51st, ito, we are running, no, sa 51st na ito na anibersaryo ng iglesia sa katapatan ng Panginoon sa Milagrosa Baptist Church. At nawa yung laki or haba ng taon na ito ay hindi lamang numerical, hindi lamang ito quantity, no? Kundi maging quality yung paglago, yung haba ng or yung tagal ng taon na ito, no? Yung pagdiriwang po ng Milagrosa Baptist Church. Nawa magumpisa sa leaders, magumpisa
sa officers, mag-umpisa sa bawat isa ang patuloy na pagbabago. At nakikita po natin ang mga pagbabago po na iyan, no? At hindi natin na sinasabi po na walang pagbabago, kundi naroroon ang tama at naroroon po ang katotohanan na may pagbabago at kinukuha po natin ang pagbabago na yan sa kanyang salita, sa katotohanan na makikita po natin sa Biblia. So salamat, papuri sa Panginoon sa lahat ng ito at patuloy na magpanalanginan po tayo sa bawat isa. So salamat at binabalik ko kay FJ ang mic. Salamat po ng marami. Salamat po, Pastor. At isang paalala po sa atin na tunay po na ang ating Panginoon ang siyang kumikilos sa atin at siya pong nagbabago at sa mga pagtuturo po na pinaparanas niya po sa atin. Tunay po ang papuri sa Panginoon. At sa mga nais pong mag-testimony ay mag-unmute lamang po. Sige, kung wala po muna, ako po muna papuri po at pasasalamat po sa Panginoon sa ating prayer meeting po na kung saan tuwing may service nga po na ako po ay gagamitin ng Panginoon. Ako po ay nananalangin na sana maging kagamit-gamit po at magbigay po ng papuri kasi I'm not really worthy po talaga. There are times or many times po talaga na ako ay nag-fail at grabe po na nare-rebuke po kagad ako ng Panginoon at isang blessing po yun sa akin. Especially po yung humility po talaga. And marami po siyang natuturo sa akin na mamaya mag-fail na naman po. And yun po talaga yung win-work ko sa lahat po ng aspect. And una po humingi rin po ako ng tawad sa Panginoon sa mga times po na nadidisobey ko po siya. And still, ang biyaya ng Panginoon pa rin po ang kumikilos. And I'm so happy to share po. I'm so blessed to share na ang mga activity po sa BJ. Although wala po ako doon ngayon kasi sinasamahan ko po si Mama. Kasi siya po ay malapit na pong manganak. So, thankful din po ako kay Sir JR na pinayagan po ako. And although naghahabol po ako ng oras kasi kailangan ko po siya ma-fulfill, I think 15 hours a week po. So, pero blessing pa rin po na kung saan, although nangyari po yun, may tinuturo po ang Panginoon sa akin. And also, meron din po kaming, ito po yung exciting po sa naging vacation ko kasi very profitable po siya for me. Hindi lang po talaga siya work but also ministry and to serve po yung mga fellow Christians ko po, especially mga kuya po, sila Brother Aldrin, Brother Ben, and Sir JR po. Also, meron din po kaming devotional tuwing every week po actually. And isa pong sobrang nakaka-bless po na mai-apply mo po siya sa iyong family, sa iyong friend, especially kung may dinidisciple ka po. Na kung saan yung gospel po talaga, hindi lang po siya invitation for unbelievers, but also, ito po yung really foundation natin na hindi lang tayo tinuturuan to appreciate the grace of God, but also the love of God and to be righteous sa kanya pong harapan. Na sa kanyang biyaya pa rin po. And kung wala po yung biyaya niya, hindi po talaga tayo makakakilos po na makapaglingkod sa kanya. And papuri po sa Panginoon sa opportunity na this vacation po na I learned po a lot sa kanyang salita, practically and sa Bible po na kung saan yung salita niya po tunay po na malawak and it really changed the heart of people. No, pinapalambot po nito yung puso ng Panginoon and isa po ako sa naka-experience ng kanyang biyaya at papuri po sa Panginoon sa mga opportunities pa po na kanya pong ipagkakaloob sa akin at nawa ako po ay maging good steward at maging faithful po. Yun lamang po, papuri po at pasasalamat sa ating Panginoon. At sa mga nais pong magtestimony, sa mga inyo pong natutunan or naging blessing po sa inyo, ay maaari nyo pong i-share sa ating testimony time.
kung wala na pong nais mag-testimony ay dako na po tayo sa ating preaching of God's Word na ihatid po ni Pastor Wally Abutin. Salamat, Brother FJ. Magandang gabi pong muli sa ating lahat. At share ko lamang po sa screen ang ating pong pag-aaral. Okay. Ang ating pong pag-aaral ay matatagpuan po sa chapter 1, verse 4 hanggang 14. Ang ating pong binasa ay hanggang verse 8 lamang po, no? Para umikli lamang po ang pagbasa. Ngunit ang ating lesson ay hanggang verse 14 po. Ang title po ng ating pag-aaral ay si Kristo ay nakahihigit sa mga anghel. Alam naman natin ang katotohanan po na ito, no? At alam natin din ang kasagutan din dito kung bakit. Ngunit sa history po ng mga Hebreo, no, kasi ang sulat na ito ay para po sa mga Hebreo na Kristiyano, may mga kalimitan sa kanila, karamihan din, ay naniniwala na dahil sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Yesus, ay mas nakahigit ang mga anghel kaysa sa kanya nung nagkatawang tao. No? At hindi rin biro na masabi natin sapagkat meron ding mga naniniwala ngayon, no? May mga religion, may mga kulto na naniniwala na talagang ang Panginoong Yesus ay mas mababa kaysa sa mga anghel, no? So, titingnan po natin ang kasagutan ng Biblia patungkol diyan, ngunit para po sa atin, alam natin na ang ating Panginoong Yesus ay Diyos. Okay? So, Hebrews chapter 1 verse 4 to 14. So, pagbabalik tanaw po, nakita po natin last week ang verse 1 to 3 na ang pinaka-center or focal verse po natin dito na pinag-aralan ay ang verse 3. Nakita po natin dito ang kapangyarihan ng anak. No? Ang anak na tinutukoy diyan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tagapagpahayag ng Diyos. No? Nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta noon. Ngunit ang pinakahuli, makikita natin sa aklat ng Hebreo ay wala nang ibang magiging tagapagpahayag pa ng kanyang salita, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang katibayan niyan ay itong Biblia. Okay? Kung saan makikita ang lahat ng ito. Makita-kita rin natin ang tagapagtaguyod ng lahat ng bagay. Ang ating Panginoong Yesus ang may kontrol ng lahat. Okay? Siya rin ang nagdalisay sa atin, siya ang naglinis sa atin, no? Sa ating karumihan. Ano ba yung karumihan na yon? Yun yung kasalanan. At yun ay pinagbayaran ng ating Panginoong Yesus sa pamagitan ng pagtubos sa ating mga kasalanan. Ang kapangyarihan ng anak, walang ibang makagagawa niyan kundi Diyos, sapagkat ang ating Panginoong Yesus ay Diyos. Nakita rin natin sa pagpapatuloy ng verse 3 na ito ang kasalukuyang ministeryo ng anak. Siya ay nasa kanan ng Diyos Ama. Ibig sabihin, ito yung tinatawag na sa kanyang accession, exaltation niya, siya yung pinakapunong saserdote, the high priest. At nagkaroon tayo ng sariling pag-aaral patungkol sa high priest ng ating Panginoong Jesucristo, na siya rin ang ulo ng iglesia. No, hindi pastor, hindi leader, o kung sino mang naghahari-harian sa iglesia ang pinakaulo or pinaka namumuno, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating Panginoong Yesus ang tagapagligtas ng iglesia. No? Paano ba naliligtas? Sino ba ang naglalagay sa iglesia? Sino ba ang nagdadagdag? Di ba ang Diyos? Yan ay sa trabaho ng ating Panginoong Yesus. Siya ang ating tagapagtanggol, ang advocate. Okay? Ang ating mga kasalanan ay napagbayaran na niya. Yung hatol para dito ay naihatol na sa kanya. No? At kaya tayo kapag nagkakasala tayo ay naroroon ang ating Panginoong Yesus as an advocate. Okay? At kapag nagkakasala naman tayo, sinadyaman natin o hindi, no? Tama lamang, no? Isang matuwid na bagay na tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon. Siya rin ang ating punong pastol, ang nangangalaga sa atin, ng mga provision na ibinibigay sa atin, nagtatama sa atin. Yan trabaho niya. No? Kaya merong tinatawag na discipline sa iglesia. Siya ang tagapangalaga ng kaluluwa, ang ating soul, di ba? Hindi na tayo mapapahamak, kundi tayo ay iniingatan niya, no?
Ginugulo ng kaaway, ng kalaban ang ating buhay espiritual, ang ating pamumuhay. Pero tandaan natin, ang ating Panginoong Yesus ang tagapangalaga nito. At siya ang tagapamagitan sa Diyos at ng tao. Okay? Wala nang ibang tagapamagitan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang layunin kung bakit siya Diyos na nagkatawang tao. Okay? So lahat na nakita po natin ang kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. Bilang panimula po, may mga naniniwalang mas mataas sa mga anghel kaysa sa Panginoong Jesucristo, no? Dahil siya ay nagkatawang tao. No? Kadalasan nga, ang paniniwala na iyan ay matagal na. No? Kung kailan ba na ito naisulat. At ganoon din, magpahanggang ngayon, may naniniwala pa rin sa ganitong maling kaugalian, maling katotohanan na ito. No? Mula noon hanggang ngayon, marami pa rin. Isa lang naman ang objective nila dyan eh. Isa lang ang goal nila dyan eh. No? Ang ating Panginoong Yesus ay hindi Diyos. Yan ang kanilang tinitingnan. May mga relihiyon din naman at kulto, no, pareho lang naman yan, relihiyon at kulto, namang nagtuturo na si Jesus ay anghel. No, narinig niyo na po yan? Si Jesus Christ ay anghel. May isang religion, may isang kulto na nagsasabi na si Jesus at si Satan ay magkapatid. Ano ba si Satan, di ba? Siya ay fallen angel. Ibig sabihin, si Jesus din ay anghel. Okay? May nagtuturo din naman na isang kulto rin, no? Ito yung isang turo naman ng isang kulto na si Jesus ay siya si Michael, no? Kaya nung nagkatawang tao si Michael, siya ay naging Jesus. Tapos nung siya ay ay namatay, nailibing, at nung siya ay nabuhay na muli at bumalik sa kalangitan, siya uli ay si Michael, no? Iyan ay isang kulto na paniniwala ng iba. Pero sa atin hindi tayo naniniwala sa kalokohan at kasinungalingan na yan, sapagkat Biblia ang pamantayan ng katotohanan na nararapat nating pagtiwalaan. Pinaunawa ng salita ng Diyos kung sino ang Panginoong Yesus. Bagamat siya ay nagkatawang tao, nanatili siyang Diyos at hindi nakahihigit kailanman ang mga anghel sa Kanya. Ito ay malinaw po sa atin. No? At kumisan, pag-aralan po natin yung study of the angels para makita po natin. Ang maiakda ng aklat ng Hebreo sa pangunguna ng banal na Espiritu ay nagbigay ng 5 katotohanan ng kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, from verse 4 to 14, ay bumanggit ang may akda nito. Hindi natin alam kung sino talaga ang ginamit ng Diyos na magsulat ng aklat ng Hebreo. No? Sabi si Paul, sabi si Apollos, sabi si Timoteo, at marami pang iba. Pero malinaw ang Biblia na walang kasagutan patungkol kung sino ang may akda. Pero tunay na merong author. At sino ang may author? Ang banal na Espiritu. Kaya yun ang mahalaga, no? Na merong author at ang author nito ay ang banal na Espiritu. So yung may akda nito, pangunguna ng banal na Espiritu, nagbigay ng 5 katotohanan na ang ating Panginoong Yesus ay higit. No? Nauna na nabanggit sa verse 1, verse 2, higit sa mga propeta. Higit ngayon sa mga anghel, no? Kaya pag binasa niyo po yung aklat ng Hebreo, makikita niyo yung salitang greater, no? Higit. Okay? So ang katotohanan ito ay paglalarawan na siya ay nakahigit sa mga anghel. Okay? Gagamit yung may akda, no? Gagamit siya ng mga talata sa lumang tipan na nagpapatunay na ang ating Panginoong Yesus ay nakahihigit sa mga anghel. Verse 4, sabi po dito, na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, palibasay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. No? So si Jesus ay dakila, napatunayan natin yan sa verse 3, at nasa kanya ang lahat ng kapamahalaan, ngunit marami ang naniniwala na ang mga anghel ay nakahihigit kay Jesus. Bakit kaya nasabi ito? Bakit kaya nabanggit ito? Diba? Nasabi na nga natin, may mga maling pag-aaral or may mga maling katuruan na ipinapahayag noon, no, nung panahon na ito, at magpahanggang ngayon. Ha? Bibiruin mo yung bulaan na or kasinungalingan na katuruan na ito, noon at magpahanggang ngayon, meron pa rin.
Di ba? Napakatagal na panahon na pero naroroon pa rin ang pagtuturo ng mga kamalian na ito. Kaya salamat sa Diyos, naririyan ang salita niya, naririyan ang banal na espiritu para gabayan tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Malaman natin kung ano yung totoo, kung ano yung kasinungalingan. No? Ang worst lang doon, kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, no, mahihirapan tayong alamin kung ano yung totoo. Kasi malalaman mo lang ang mali kung alam natin ang katotohanan. Tama? Sa Colossians chapter 2 verse 18, ito ay matagal nang iniutos, no, bilang babala. Natapos natin yung Colossus, no, aklat ng Colossus, no, 2 taon na nakakaraan. Sa Colossians chapter 2 verse 18, sabi diyan, sino man ay huwag manakawan ng gandimpalang sa inyo sa pamagitan ng kusang pagpapakababa at ano daw, pagsamba sa mga anghel. So ibig sabihin, maging sa mga taga-Colossus ay naging kaugalian na ng mga tao doon na sambahin ang mga anghel. Diba? So pinakikita doon na ano turing nila sa anghel kung sinasamba nila. Diba? So tinuturing nila itong idol nila, tinuturing nila itong Diyos. No? Diyos-Diyosan nila. Baga, kasi lumililok sila ng mga estatwa, lumililok sila ng mga rebulto sa metal, sa semento, sa bato, sa kahoy, di ba? So, Diyos-Diyosan nila ito. At ito ay matagal na. Okay? Matagal na kaugalian nila ito. Pamahiin o sinasabi nating naging tradisyon na ng iba. Okay? So upang maipahayag ang tunay na kaligtasan, ninais ng salita ng Diyos na mapagtibay ang kahigitan ni Jesus sa mga anghel. Okay? So para sagutin ang mga katanungan o mga gumugulo sa kaisipan ng mga Hebreo na ito, mga Hudyo na ito, ay sinagot ito ng may akda sa pangunguna ng banal na espiritu ng salita ng Diyos. Okay? Scripture, no, ang magpapaliwanag sa scripture din. So bilang unang katotohanan, 5 ito. Okay? Si Jesus ang bukod tanging tinawag na anak. So makikita natin sa mga talata, no? Tingnan natin verse 5. Sabi diyan, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Di ba? May nabasa ka ba sa lumang tipan, sa bagong tipan, na ang isang anghel ay sinabi na anak kita? Di ba? Tanging ang Panginoong Yesus lang ang anak. No? May sinabi ba ang Diyos na sa mga anghel na mga anak ko kayo? Ba? Yung anak na yun yung singular lang. Ngunit ang Panginoong Yesus lang. No? Sabihan, ikaw ay aking anak. No? Very specific. Ayan ay singular na tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Ikaw ay aking ipinanak ngayon at muli ako ay magiging kanyang ama at siya ay magiging aking anak. Itong mga talata na ito matatagpuan natin dito sa Psalm 2:7, 2 Samuel 7:14. No, ito yung katibayan na sinagot ng may akda na ito ng scripture, yung mga katanungan na ito. Okay? So ang ating Panginoong Yesus ang bukod tanging tinawag na anak. Pag sinabi mong begotten son, no? Tunay at one of a kind na anak. May mga tinukoy na mga anak ng Diyos sa Biblia. Pero tandaan natin singular ang sinabi dito. Ito naman mga plural, mga anak ng Diyos. Sa lumang tipan may tinawag na mga anak ng Diyos, no? Sa Genesis chapter 6 verse 2 to 4. Basahin na lang natin yung verse 2. Sabi diyan, na nakita ng mga anak ng Diyos. No? Na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y nangagsikuha ng kanya-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Sino ito? Sino yung tinutukoy na mga anak ng Diyos dito? Ito yung mga fallen angels. Okay? Ito yung mga nagrebelde sa Diyos. Sa Job chapter 1 verse 6, ganun din sa Job chapter 2 verse 1, sabi, isang araw nga ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon na si Satanas ay naparoon din naman nakasama nila. No? Kasama nila. Nino yung nila? Yung mga anak ng Diyos. Okay? Si Satanas ay mga anak ng Diyos. No? Fallen angels na tinatawag. Pero nung sila ay nilalang, tinatawag silang mga anak ng Diyos. Okay? At sa Job 38 verse 7, ito isang malinaw. Sabi dito, nang magsiawit na magkakasama ang mga bituing pang-umaga
at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. So, ibig sabihin, itong Job 38 verse 7, mahalaga ito. Bakit? Kasi itong nagsisiawit na ito, itong mga anak ng Diyos na ito ay naroroon na bago pa lalangin ang universe, bago pa lalangin, di ba, ang mga tao. Okay? So ito ay tumutukoy sa mga anghel. Okay? Itong talata na ito. So, in the Old Testament, ang merong tawag na mga anak ng Diyos na tumutukoy sa mga anghel. Okay, so malinaw natin ha. Pero yan ay plural, mga. Wala siyang singular na tinawag na anak. Okay? Kundi mga anak ng Diyos na tinawag ng Biblia. Okay? So letter B. Sa bagong tipan, tingnan natin. May mga anak ng Diyos. Di ba? Tayo, mga anak tayo ng Diyos. Di ba? Yan ay mga mananampalataya, mga believers. Sa John chapter 1, verse 12, no? Unang bahagi ito kasi verse 13, isang talata lang yan. Kunin lang natin yung verse 12. Sabi, datapot ang lahat ng sa kanyang nagsitanggap ay pinagkalooban niya na niya sila ng ano daw? Karapatang maging mga anak ng Diyos. Okay? Ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyana. Romans 8:14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Okay? So, sino yung mga anak ng Diyos sa bagong tipan na tinutukoy? Sila ay mga mananampalataya. Tulad mo, tulad ko, tulad nating mga Kristiyano. At marami pang reference sa Bible na tumutukoy sa mga anak ng Diyos. Okay? Pero katulad ng nauna, yung letter A, ito ay in plural, pangmaramihan, walang singular. Di ba? Ang ating Panginoong Yesus ang bukod tanging anak ng Diyos, the begotten Son. Di ba? Ibig sabihin, ang ating Panginoong Yesus na tinatawag na anak ng Diyos ay nag-iisa. Okay? Siya ay anak mula pa noong walang hanggan. Okay? So malinaw na kinikilala siya ng mga kinasihang kasulatan bilang anak ng Diyos. Walang panahon na hindi siya ang anak ng Diyos. Okay? So unang patunay na siya ay higit sa mga anghel. Siya ay anak ng Diyos. Tinawag na anak ng Diyos. Okay? Ang mga anghel, hindi sila tinawag ha. Walang tinawag na singular kahit isa dyan. Pangalawa, si Jesus ay sinasamba ng mga anghel. No? Isa pang argumento, isa pang katotohanan patungkol na ang ating Panginoong Jesus ay nakahihigit sa mga anghel. Sabi diyan, at muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Okay? So malinaw naman dito, no? Na ang pagsamba ay para sa Panginoon lang, para sa Diyos. At ang mga anghel ay sumasamba sa Diyos. Sa verse 7, at sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya, ang mga hangin. No? Sabi, ginagawang mga anghel niya, ang mga hangin. At ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. No? So galing na naman ito sa Old Testament. No? Itong dalawang talata na ito. Makita natin dito na ating Panginoong Yesus ay sinasamba ng mga anghel sapagkat tanging Diyos lamang ang sinasamba. Ang mga anghel hindi sinasamba. No? Ang layunin ng mga anghel at ng lahat ng nilikha ay sambahin ang Diyos. Dahil tanging ang Diyos lamang ang karapat dapat sambahin. Wala nang iba pa. Sabi sa Isaiah 42 verse 8, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. No? Biruin mo, pasinin mo. O, ibibigay ba ng Diyos? Hahatian niya, gusto niya ba ng may kahati sa pagsamba, sa pagluwalhati sa Kanya? Di ba? Ibig sabihin, tanging Diyos lamang ang nararapat na luwalhatiin at sambahin. Maging sa Mateo chapter 4 verse 10, nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoong mong Diyos lamang, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Yung pagtukso sa ating Panginoong Jesucristo, di ba? Ang ating Panginoong Jesus mismo nagsabi nito. Okay? So, ang ating Panginoong Jesus
siya ay sinasamba. No? Nararapat na merong or pag-ukulan ng pagsamba sapagkat siya ay Diyos. Tanging Diyos lamang ang sinasamba. Letter B, ang mga anghel ay hindi nararapat sambahin. Malinaw naman yan. Di ba? Sabi na ng ating Panginoong Yesus sa Matthew na pagtukso sa kanya ni Satanas. No? So, ang mga anghel ay hindi nararapat sambahin. Revelation chapter 19 verse 10 sabi, at ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. Anong ginawa? At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos. Di ba? Sinaway siya. Si John dito. Sapagkat ang pagsamba ay sa para lamang sa Diyos. At siya ay bilang anghel, ito ang kausap niya John, ay hindi nararapat na sambahin. Ganon din sa Revelation chapter 22 verse 9. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin. At ng iyong mga kapatid, ng mga propeta, at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ang anghel mismo ang nagsabi, no? Kung sino ang nararapat na sambahin. At ang mga anghel na ito ay hindi tumatanggap ng pagsamba. Sapagkat sila mismo alam din nila na ang tanging Diyos lamang ang nararapat na sambahin. So sa ikalawang katotohanan, ang ating Panginoong Yesus ay higit sa mga anghel sapagkat ang ating Panginoong Yesus ay sinasamba, niluluwalhati, pinasasalamatan, diba? Ang mga anghel ay hindi karapat-dapat or nararapat na sambahin. Ikatlo, sa katotohanan, si Jesus ang Diyos at ang mga anghel ay mga lingkod lamang. No? Makikita natin yan sa verse 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katuwiran at kinapuotan mo ang kasamaan, kaya't ang Diyos mo, ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahang igit sa inyong mga kasamahan. Okay? So, makikita natin dito, no, sabi diyan, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos. No, sino nagsabi niyan? Di ba ang Diyos Ama, sinabi sa ating Panginoong Yesus, siya ay Diyos. Okay? Kaya ang mga anghel ay lingkod lamang. No? Ang mga anghel ay mga espiritual na mensahero na nagbibigay ng impormasyon at pagpapahayag or paghahayag para sa Diyos. In other words, mga lingkod lamang ang mga anghel. No, hindi na nararapat or karapat-dapat sa pagsamba. Sila ay may mga mahalagang nilalang, no? Sila ay mga mahalagang nilalang, kagamit-gamit, ngunit gumaganap ng isang nakabababang papel sa anak ng Diyos. Sila ay mga lingkod ng Diyos. So, walang talata na magsasabi or magbibigay linaw na ang mga anghel ay nakahihigit sa ating Panginoong Yesus. Sapagkat ang katotohanan, ang ating Panginoong Yesus ay nakahihigit sa mga anghel. So ang tiyak na tungkulin ng mga anghel, bakit ba? Ano ba nilalang nito, no? Para bigyan natin ng pahapyaw ito, no? Sa angelology, maganda itong pag-aralan, no? Para sa ikalalawak ng ating kaalaman patungkol din sa mga anghel. Patuloy na sinasamba at pinupuri ng mga anghel ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. No? Ito yung tungkulin ng mga anghel. Psalm 103 verse 20. Purihin ninyo ang Panginoon. Sino yung pupuri? Sabi yan, ninyong mga anghel niya. Okay? Ninyong makapangyarihan sa kalakasan o gumaganap ng kanyang salita na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. So anong tungkulin ng anghel? Magbigay ng papuri, luwalhatiin, paglingkuran ang Diyos. Ang mga anghel, ikalawa, ang mga anghel ang naghahatid ng mensahe ng Diyos sa tao. Ginagamit itong mga ito bilang mensahero, di ba? Kaya nga ang tawag yan the messenger, kung tawagin, no? Yung salitang agelos, ibig sabihin nun, isa sa paliwanag noon ay messenger. Matthew chapter 1 and Luke chapter 1, kung papaanong ginamit ng Diyos ang
si Gabriel, no, upang makausap si Mary. Okay? At marami pang ibang mga talata sa Biblia. Ikatlo, ang maanghel ay naglilingkod sa mga mananampalataya, maging sa mga Kristiyano. Ulitin ko, mga believers lang ha. Kay Acts chapter 5 verse 19, datapwat ng gabi na ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan at sila'y inalabas. Okay? So, sinasabi dito na si Pedro ay nakulong, di ba? Pero sino ang nagbukas ng pinto na iyon, no? Para siya ay makalabas, no? Para siya ay makalaya, di ba? Ginamit ng Diyos ang isang anghel. So, ginagamit to bilang paglilingkod din sa mga mananampalataya. Ikaapat, ang mga anghel ang magiging mga kinatawan ng Diyos sa mga huling paghuhukom sa lupa at sa ikalawang pagparito, no, sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, maging dito sa tinatawag na rapture, no, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ibig sabihin, sa pagdating ng ating Panginoong Yesus doon sa alapaap, di ba? Ay gagamitin din niya ang mga anghel na ito. Okay? At maging sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoong Kristo, the second coming. Okay? So walang anghel sa Biblia ang may hawak ng posisyong kasing katulad at kasing taas ng ating Panginoong Kristo, no? So may mga tungkulin ang mga anghel na ito. Ngunit hindi sila nakahihigit sa ating Panginoong Kristo. Ang mga anghel ay yumuyuko at sumasamba bilang paggalang sa ating Panginoon. Dahil kinikilala nila ang kanyang kalikasan ay higit na dakila kaysa sa kanila. Okay? Sila ay mga nilikha lamang. Si Jesus ang walang hanggang Panginoon. Ito yung ikaapat na katotohanan. No? So bilang Panginoon, si Jesus ang tagapaglikha. Sabi niya sa verse 10, at ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang ikinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. No? Gawa ng iyong mga kamay. No? Napakagandang isipin nyo na ang lahat ay ginawa sa pamagitan ng kanyang salita, ginawa, sabi diyan, gawa ng iyong mga kamay. No, the same hands, no, na naipako doon sa krus. Wow. Biruin mo 'yon, 'di ba? Napakagandang i-meditate yung biyaya na ito, yung ginawa ng ating Panginoong Yesus, no? Para sa ating kaligtasan. Okay? So bilang Panginoon, si Jesus ang tagapaglikha. Ang lahat ng nakikita at lahat ng hindi nakikita ay nagmula sa Kanya bilang tagapaglikha. John chapter 1 verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. No? So malinaw dito na sinasabi, kung wala ng ating Panginoong Yesus, wala tayo dito. Wala ang lahat ng ito. Di ba? Dahil ang lahat ay ginawa sa pamamagitan niya. Ganon din ang sinasabi sa Colossus chapter 1 verse 16. Di ba? Ang ating Panginoong Yesus. Sabi diyan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya. Ano yung mga bagay na yon? Lahat ng mga nakikita, lahat ng hindi nakikita, lahat ng nasa sangkalangitan, lahat ng sangkalupaan. Ba? Pati mga pamunuan at kapangyarihan, ang lahat ng iyan, no? Ay gawa or nilikha nilalang ng ating Panginoong Kristo. Okay? At may reference pa rin sa Bible patungkol dito. No? Si Jesus ang walang hanggang Panginoon. So bilang Panginoon, si Jesus ang tagapaglikha. Letter B. Bilang Panginoon, si Jesus ay walang hanggan. Pag sinabi nating walang hanggan, walang simula, walang wakas. Okay? Sila ay mga agpapahamak on verse 11, datapwat ikaw ay nananatili at silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuotan. At verse 12, at gaya ng isang balabal, sila iyong bibilutin at sila ay mapapalitang gaya ng kasuotan. Ngunit ikaw ay ikaw rin at ang iyong mga taon ay di
matatapos. Ang ating Panginoong Yesus ay walang hanggan. Psalm 90 verse 20, bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula, no? Eternity past, hanggang sa walang hanggan, eternity future, ikaw ang Diyos. Okay? So walang simula o walang wakas. Ibig sabihin, walang hanggan ang ating Panginoon. Darating ang panahon tulad ng sinabi ng ating Panginoong Yesus, ang lahat ay mawawala, lahat ay masisira, itong mga nakikita natin dito. Ngunit ang ating Panginoong Yesus Kristo ay walang hanggan. No? 2 Peter chapter 3 verse 7 at iba pang reference sa Bible na tumutukoy, no, kung paano ang lahat ng ito ay masisira at mawawala. Ngunit walang hanggan ang ating Panginoong Yesus Kristo. Siya ay Panginoon. Si Jesus, sa isang katotohanan, ay nakahihigit, no, sa mga anghel. Ang mga anghel ay may simula. Ano yung simula nila? Sila ay nilikha. Okay? Sila ay nilikha ng Diyos, nilikha ng ating Panginoon. No? Ngunit ang ating Panginoong Yesus, siya ay walang simula o walang wakas. Ikalima, ang katotohanan na ang ating Panginoong Yesus ay nakahihigit sa anghel, sa mga anghel, si Jesus ang makapangyarihang nasa kanan ng Diyos Ama. Okay? Pag sinabi mong kanan, ito ay authority, no? Yung honor na yan. Kapamahalaan na yan at kapangyarihan. Verse 13 to 14, ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, lumuklok ka sa aking kanan. Meron ba? Wala, di ba? Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod? Ito yung mga angels, no? Ministering spirit, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga mamana ng kaligtasan ng mga mananampalataya. Diba? Makikita natin dito, sino sa mga anghel ang sinabihan ba nito na lumuklok sa kanan ng Diyos Ama? Wala. Tanging ang ating Panginoong Yesus lang. Okay? So ang kasalukuyang ministeryo ng Panginoong Jesucristo, nakita natin yan last week. Okay? Pag sinabi natin kanan, ito yung ministeryo niya, ito yung ministry niya. The present ministry ng ating Panginoong Yesus doon sa kanan ng Diyos Ama. At pag sinabi na natin kanan, is the place of the highest honor. Kapamalaan, kapangyarihan ay nasa Kanya. Okay? Kasi Jesucristo na nagkatawang tao ang tagumpay ng lahat ng nasa Kanya. No? In Christ. Sino ba yung lahat ng in Christ? Lahat ng mga mananampalataya na kay Kristo. Psalm 101 verse 1. Sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Ito yung messianic, no, prophecy. At ito ay nakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo na makapangyarihan. Nasa kanan ng Diyos Ama. The place of the highest honor. Kaya ang ating Panginoong Yesus ay higit sa mga anghel. Sapagkat siya ay makapangyarihan at siya ay nasa kanan ng Diyos Ama. Ang mga anghel wala doon. Di ba? So ito yung mga katotohanan na binanggit sa mga talata na ito from verse 4 to verse 14. No? Napakaikli ng oras, no? Para patuloy na maipahayag pa ang mga talata na ito. Napakahabang pag-aaral pa ito, no? Ibig sabihin, talakayan, pagpapahayag itong verse 4 to verse 14. No? Ngunit isinamarize lamang natin para makita natin ang katotohanan na ang ating Panginoong Yesus ay nakahihigit sa mga anghel. Okay? Kaya itong panahon na ito, kung mga nakakarinig tayo ng mga maling turo, mga bulaang mga tagapagturo, mga kulto, no, patungkol sa kanilang mga itinuturo, ito ay magandang pagpapaliwanag, pagpapahayag, no, na ang ating Panginoong Yesus ay hindi anghel. Ang ating Panginoong Yesus ay Diyos, siya ay Panginoon, siya ang creator ng lahat, at siya ay nakahihigit sa mga anghel. So bilang pagwawakas at hamon,
Ang mundo ay may sariling paniniwala patungkol sa mga anghel, tulad na nabanggit natin kanina. Ngunit malinaw sa mga talata na sila ay mga nilikha lamang. Okay? Ang mga anghel ay nilikha lamang, no? So yung mga religion na yan, ng mga sumasamba sa mga anghel-anghel, no? Saint, mga ganyan, ah, hindi nararapat sambahin sapagkat Diyos lamang ang nararapat luwalhatiin at sambahin. Sila ay ginawang mensaherong espiritu at tagapaglingkod. Tandaan natin, ang mga anghel na ito, no, the ministering spirit, sila ay servant, tagapaglingkod. Tunay na nakahihigit ang ating Panginoong Kristo na walang simula at walang wakas sapagkat siya ay walang hanggan. Ang lupa at mga langit ay masisira at mapapalitan, ngunit siya ay magpawalang hanggan. No? Malinaw yan sa mga talata at malinaw yan na ating pinanampalatayanan na ang ating Panginoong Yesus ay Diyos. Siya ay Panginoon at nagtatag ng pundasyon ng mundo at ang mga kalangitan ay gawa ng kanyang mga kamay. No? Uh, i-meditate natin itong salitang itong gawa ng kanyang mga kamay, no? I-meditate natin yung mga kamay na yan, no? Sa pagkatawang tao ng ating Panginoong Yesus, yung kamay na yan ay naipako sa krus. Okay? Ito ay figure of speech, pero ang katotohanan, nung nagkatawang tao ng ating Panginoong Yesus, yung kamay na yon, literal na kamay, no? Human hands ng ating Panginoong Yesus ay naipako sa krus para sa ating mga kasalanan. So ibinigay ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan sa anak lamang at hindi sa mga anghel. Kaya kanino ka lalapit? No? May mga lumalapit, may mga nananalangin pa nga sa anghel eh. Diba? Merong lumalapit sa mga anghel. Humingi ng guidance, humingi ng kung ano-ano, no? Pero ang ating pinapanampalatayanan, ang ating sinasamba, no, ay ang ating Panginoong Yesus, ang anak. Hindi authority sa ating mga panalangin, naroroon at humingi tayo, no? Nananalangin tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So mapalad ang taong nagtitiwala sa makapangyarihang Panginoon. Okay? Mapalad tayo mga kapatid na mayroong Biblia. Mapalad tayo at binigyan tayo ng pangunawa sa Ebanghelyo. Tayo ay naging mga anak ng Diyos, naging mga mananampalataya. At sa pamamagitan nito, tinuturuan tayo ng katotohanan upang ang katotohanan ito ay madala natin sa ating paglago. Okay? Nawa sa pag-aaral na ito ay patuloy na maibahagi din natin sa ating kapwa, lalo na yung mga naniniwala na anghel lang ang ating Panginoong Yesus, diba? Nawa mabahaginan din natin sila ng ebanghelyo, mabahaginan natin sila kung sino talaga ang ating Panginoong Yesus at kung anong kanyang ginawa para sa kaligtasan ng sinumang magtitiwala at mananampalataya kay Kristo. Okay? So, maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, salamat po sa gabay niyo at patnubay sa pag-aaral na ito. Tunay na nakahigit ang aming Panginoong Jesucristo. At ang mga anghel na pinaniniwalaan ng iba ay mga nilikha lamang po at hindi nangangailangan o karapat-dapat na sambahin. Kung meron po, Panginoon, sa mga nakikinig na nagbibigay pa ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagsamba sa mga anghel, buksan niyo po ang kanilang pangunawa. Tulungan niyo po sila, Lord, na sa aming Panginoong Yesus lamang magtiwala at patuloy na sumamba sa Espiritu at katotohanan. Dinadalangin namin, Lord, na buksan niyo ang kanilang pangunawa sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo na inyong kapangyarihan para sa kaligtasan ng sinumang magnanampalataya. Salamat po ng marami. Dalangin ko rin, Lord, sa bawat isa sa iglesia ng Milagrosa Baptist Church ang paglago at patuloy na pagbibigay ng panahon at oras sa pagsaliksik, sa pagbasa ng inyong salita upang patuloy na malaman po ng bawat isa sa amin at mapanghawakan ang katotohanan upang kung merong dumating po na mga maling aral
ay amin pong ma-counter, ma-check po namin, at patuloy na maitakwil namin ang mga bulaang mga itinuturo na ito. Salamat po sa katotohanan ito. Tunay na aming Panginoong Yesus ay Diyos, aming Panginoon, aming tagapagligtas na lumikha ng lahat, walang simula, walang wakas. Salamat po ng marami at ito aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ngayon po, balik po tayo kay Brother FJ. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po, Pastor. At dako po tayo sa ating prayer request na kung saan po ito ay ating ipapanalangin at include po natin sa ating mga personal prayer ang ating pong mga kapatiran. Sa ating pong mga prayer request po ng MBC, at isasend na lamang po ito ni Sister May sa ating pong GC kung may mga concern po kayo. At sa ating pong prayer request, pray for spiritual growth. May each one continuously grow in grace and in the knowledge of Christ. Pray for humility and submission to God's word and will na tunay po na napakahalaga ng pagpapakumbaba at ating pong pag-submit sa salita ng Diyos. And also po pray for God's provision in every aspect. Ito po yung maging finances, healing, divine protection at iba pa. Pray for knowledge, understanding, and wisdom from God's word. Pray for MBC's individual, sa mga family po and corporate worship services. Pray for MBC's officers and committee, head and staff, na nakaraan pong anniversary, nakita po natin ang ating mga leaders, ay ating pong silang ipanalangin. Pray for MBC's brethren abroad. Patuloy din po natin i-include sa ating prayer ang mga brethren po abroad. Pray for MBC's family, unsaved loved ones and friends na tunay na kailangan po nilang makarinig ng Ebanghelyo. Pray for MBC's unattending members. Naway dalangin po natin ang mga kapatiran po, mga youth or elders na hindi na po natin nakakasama. So pray for provision and right free. Magandang gabi po sa ating pong lahat, sa mga nanonood po at nakikinig po sa inyo. Ayan po. Pray for provision. Wait lang po Okay po. Okay, balik po tayo. Sa ating pong prayer request, pray for provision and right place for MBC's building project and proposed fundraising projects. Ito po, pray for MBC's daughter churches, kabilang po ang JFBC or HN Nueva Ecija. Dalangin po natin ang new pastor po. Ayan po, idalangin po natin na sila po ay pagkaaloban po ng pastor kasi po we know na napakahirap po kung wala pong pastor ang isang iglesia. Dalangin din po natin ng CFBC, ito po ay sa San Antonio, Nueva Ecija. Pray for spiritual growth and deep understanding of God's word. Pray for their safety and protection as they do the will of God. Pray for MBC Sunday and midweek services, pastor and teachers, Sunday school, adults, junior and kids, worship service, prayer meeting, fellowships. Pray for knowledge, understanding, wisdom, and a spirit-filled, powerful messages. Pray for a disciplined mind, patient in studying and teaching God's Word. Dalangin din po natin ang worship leader. Pray to lead the congregation in a worshipful spirit. Pray that the leader will guide the congregation to focus
on honoring and exalting God through music, prayer, and other acts of devotion. Dalangin din po natin ang ating song leader. Pray to help and guide the congregation to sing with grace in their hearts to the Lord. Pray that the leader will study the lyrics, the tempo, the key transitions and so can lead with confidence. Also, we pray for the availability po, especially in prayer meeting service, na sana po ay maka-join po tayo sa ating Zoom. Dalangin din po natin ang worship team. Pray that they will sing and play the instrument as one unit whose aim is to glorify God. Pray that the team worship God privately so they can lead effectively in public. Pray for unity, punctuality, reliability, and humility of the team. Yan po, dalangin po natin yan. Dalangin din po natin ang ating mga ushers. Pray that their actions reflect God's grace and hospitality. May the Lord grant them the ability to connect with people, especially to the visitors. So, kailangan po natin i-deny ang ating sarili to talk to them, especially po sa mga new visitors po na hindi natin kakilala. Also, pray for punctuality and initiative. Isa pong malaking bagay na tayo po'y mag-initiate at wag na po natin hintayin ng iba kung may opportunity po. We also pray po for the FB Live. Pray for a good signal and no technical difficulties. Ito po ang isa sa pinakamahalaga pong idalangin din po natin na minsan nagkakaroon po ng error or difficulties sa live. Also pray for MBC's upcoming events. Ito po ang ating family camp sa June 11 to 13, 2026. Discipleship and Evangelism Seminar. Ito po ay sa month of July 2026. Napakaganda po nitong Discipleship and Evangelism. Meron po kaming class niyan. Nakaka-enjoy po siya pag-aralan. One day camp retreat. Ito po sa August 21, 2026. Yan. Pray for the one day camp po para sa mga kids. And dalangin din po natin ng on time and urgent prayer request. Praise and thanksgiving. Ano po ata? At ayun po ang ating mga prayer requests na kung saan natin pong ipapanalangin. At muli papuri po at pasasalamat sa Panginoon sa ating pong midweek service, and we encourage everyone po to join in our prayer meeting sa Zoom po at sama-sama po tayong magpanalanginan, magbigay papuri sa ating Panginoon. And sa ating pong closing prayer, tawagin ko po si Pastor Wally, at sa ating pong closing song, si Brother JR po. Muli salamat po at mabiyayang gabi sa bawat isa. Biyayang gabi po sa bawat isa sa atin. Awitin po natin ang ating closing song, Alam Kong May Magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kaya't ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ay nagpapasalamat kami sa Gabenyo at Patnubay sa prayer meeting na ito. Salamat nga po sa binigyan niyo po ng kami ng kalakasan na internet at gabay po
sa bawat isa na makaunawa po sa inyong salita. Patnubayan niyo, Lord, ang aming pong pamumuhay at tulad ng aming pinag-aralan ay may pamuhay po namin higit sa lahat ang mga utos ng aming Panginoong Yesus, kung saan siya ang aming maitaas at makita sa buhay po namin. Salamat po ng marami sapagkat kami po ay inyong iniligtas sa pamamagitan ng biyaya. Sa pamamagitan ng biyaya na ito nakaloob po ninyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesukristo na nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Patnubay po ninyo ang aming dalangin sa gabi ng aming pagtulog. Ingatan niyo po, Lord, ang mga kapatiran, bawat isa sa kanilang mga pag-uwi din. At gabayin niyo, Panginoon, kinabukasan sa aming paggising. Dalangin namin ang patuloy na mapuri kayo, maluwalhati sa aming pong buhay na ginagawa. Salamat po ng marami. At ito po ang aming dalangin, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you po. Thank you po, Pastor Timay Je. Thank you. Father JR.